Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Puting-puti ang aking damit ngayon. Tapos puti din ang background, may mga ano na. Kasi pag-usapan natin ang purity, hindi naman purity, linis, maging malinis na gobyerno. Alam mo, balikan natin ang usapan tungkol sa ano ba talaga ang relasyon ng gobyerno sa mamamayan. Unahin natin. Huwag lagi nating kinalilimutan na ang kapangyarihan ng gobyerno at ng mga politiko ay nanggagaling sa mamamayan. Una, tayo ang mga naghalal sa mga yan, hindi ba? Pangalawa, pera natin ang tinutustos diyan sapagkat tayo ang nagbabayad ng buwis. Pangatlo, sila ay hinalal diyan para pagsilbihan ng interes ng bayan, hindi para sila ay pagsilbihan. Paulit-ulit ko na pong sinabi dito sa usapang politika na kaya tayo nagkakaproblema kasi ang tingin natin sa mga yan ay Diyos o kaya pinupuon natin. Masita lamang galit na tayo. Para bagang nilalagay natin yung puso natin sa Kanya, yung inaasan na natin sa politiko, ang buhay natin. Na para bagang sila yung mga artista na makikipag-away tayo para sa kanila. Alam mo, paulit-ulit ko ring sasabihin, hindi po ganyan dapat ang relasyon ng mamamayan sa gobyerno, lalo na sa makalal na politiko. Hindi po natin di sila dapat sinasamba. Hindi po natin sila dapat inanito. Hindi po natin sila dapat pinupuon. Pero nakalulungkot sapagkat maraming ganyan. Kaya ako, allergic ako sa word na diehard o kaya loyalist. Allergic ako dun. Kay kamag-anak kita, kay kaibigan kita, kung diehard loyalist ka, kung Marcos loyalist ka o diehard Duterte supporter ka, doon ako medyo kinakabahan eh. Kasi ano ibig sabihin ng diehard? Ang diehard, ikaw ipapakipagpatayan mo kahit mali na. Yung bang artista na diehard fan ka, na masabi lang na ganito, meron hindi lumapintasan lang, eh magagalit ka na at makikipaglaban ka na, makikipag-away ka na. Hindi po dapat ganun. Sapagkat kung iisipin natin, itong mga politikong ito, sila po dapat ang manlilbihan sa atin. At dapat nating sinisita kung tama ang mali ang ginagawa nila, pinupuri natin kung tama. Sapagkat hindi naman pera nila ang kanilang ginagastos, kundi pera ng bayan. Kaya ako nasasabi ito sapagkat nalulungkot ako, sapagkat sa halip na tingnan natin na kritikal ang mga politiko sa mga ginagawa nila, tino-tolerate natin, kinokonsente natin, tapos tayo ngawa tayo ng walang nagagawa sa gobyerno, hindi umangat ang aming buhay, etc. Dahil nga ang ginagawa, spoiled sa atin ng ating mga politiko. Kahit anong gawin nila, kahit mali, ipaglalaban natin. Marami ng beses na mga sa inyo, mga nagkokomentaro kayo sa akin dito sa programang ito, sa Usapang Politika. Ako ang inyong pinipintasan, pati pagiging kalbo ko, nami-personal kayo dahil sinisita ko si Marcos, sinisita ko si Duterte. Pero pag naman, ang gusto nyo kasi, purihin ko lang sila lagi. Alalahanin nyo, hindi ko kilala ng mga to, na hindi kayo kilala ng mga yan. Bakit niyo aawayin ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kamag-anak, 'di ba? Ay hindi niyo naman kilala, hindi nga kayo yata mapapansin ng mga 'yan, eh. Hindi ho tama na ang tingin natin sa mga politiko ay mga Diyos. They have to be held accountable for their actions. Ano ibig sabihin ng accountable? Dapat panagutin sila sa kanilang mga ginagawa. Kung mabuti, abay purihin. Kung masama, dapat sitahin. At huwag tayong magagalit kapag kini-criticize ang ating mga dapat sana hindi dapat natin ginagamit ang word na iniidolo. Hindi naman dapat natin iniidolo ang mga politiko. Kaya ako nasasabi yan sapagkat sa ngayon maraming mga nagagalit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa confidential funds, lalo na ni Sara Duterte. Parang ang nagagalit pa dun sa mga nagtatanong, 'di ba? Katulad ko.
May basihan ang pagtatanong ko, pero sa halip, ang titingnan, ang sisirain ako na, sisirain yung sino na yung nagki-criticize. Sabagay, may mga model na sinusunod sapagkat tingnan mo naman, ganyan din ang ginagawa ng mga politiko, mga pikon. Kapag mamamapo na lang, sa halip na sagutin ang mga tanong, ay nagagalit pa, 'di ba? Kung ano pang sinasabi, 'di ba? They have to be held accountable for the actions because they're elected officials, they're public servants, and they're using public money. Sabi ko nga, kung kayo gusto niyong waldasin ang pera niyang gobyerno, bahala kayo. Kasi hindi mo ba mapapansin? Ang kailangan natin dito transparency, ipaliwanag kung paano gagastusin ang pera. Ngayon, ang sasabihin ng iba, kaya nga po confidential fund, ang kulit mo naman, kalbo ka. Di ba? Confidential fund yan, hindi dapat. Ang tanong ka, bakit nga gagawing confidential fund? Kasi malinaw po sa batas ang kung bibigyan mo lang ng confidential fund ay yung mga nasa national security. Yung mga seguridad natin ang tinitingnan. Kailan naging seguridad natin ang pagiging vice president o kaya ang DepEd na lang? May mga ibang ahensya naman dyan. Alalahanin nyo, ang mga intelligence fund ng mga intelligence agencies, ma-imagine mo yun, mas mababa pa sa pinag-combine ng intelligence fund ng vice president at ng DepEd. Saan ka naman doon? Yung mga ahensya na dapat ay ay siya dapat nag-iimbestiga, hindi ba? Ay mas kaunti pa yung binibigay na pera kumpara dun sa hindi naman nag-iimbestiga. Hindi ba? Tapos ang mahirap dito sa intelligence funds, pag nilagay mo na yun doon, hindi na madaling audit. Well, i-audit pero hindi gagawin transparent, hindi sa atin ipapaalam. So hindi natin alam kung tama o rigorous. Samantalang sa mga ordinaryong gobyerno na government agency, katulad ako nagtatrabaho na sa gobyerno, hindi mo ba alam kada gastos kailang uri natin? Bibili ka lang ng lapis, bibili ka lang ng papel, bibili ka lang ng kung ano, kailangan i-report mo at i-audit yan ng COA. At ang COA may dalawa pa yan, may internal kayo, meron pang COA. Hindi nyo ba alam na nung panahon na kami ay nagre-research, kailangan namin magpakita ng kung walang resibo ay acknowledgement receipt pag mag-ano ka ng mag-hire ka ng habal-habal o kaya sasakay ka sa bangka, eh wala namang mga resibo yan mga yan pag nasa bundok ka. Wala sa liblib na lugar ka. Talagang yan ay pagkatapos ang mga ordinaryong mamamayan, hindi lamang ma-account o kaya mali lang yung pagkakagastos ng 1,000 ay pwedeng matanggal sa trabaho. Pwedeng masuspindi, pwedeng matanggal sa trabaho at nangyayari na nga po yan. May mga tao na hindi dahil hindi sila makapangyarihan ay sila ay nasuspindi o nasita o kaya natanggalan sa trabaho at naalisan pa ng mga benefits nila dahil nga nangupit o kaya hindi na liquidate ang mga pera na hindi naman milyones. Pero ito mga government official na ito, mga civil servant natin, accountable sa atin, pinagtatanggol pa natin ang kanilang karapatan na bigyan ng pera na hindi nila walang transparency. Walang accountability. Galit pa tayo doon sa mga tao na nagtatanong. Tapos magtataka kayo kung bakit ganito ang gobyerno natin. Magtataka kayo kung bakit may mga magnanakaw sa gobyerno. Magtatakot kayo kung bakit may mga perang nawawala. Tapos reklamo tayong reklamo, kulang eskwelahan, kulang paaralan, mahal ang presyo ng bigas, etc. etc. Eh, yung mga pera na dapat doon ituon, imagine sinasara ang mga binabawasan ng pera mga specialty hospitals. Binabawasan na ang budget ng Department of Science and Technology, yung mga ahensya na siyang nananaliksik para mas maging magbuti ang ating mga pananim, maganda ang yun sa COVID-19, etc. Yung pa babawasan mo ng pera, tapos ibibigay mo sa ahensya ng Vice President 500 million na wala naman trabaho technically sa konstitusyon. Tapos kung itong si Sara Duterte, si Vice President Duterte, questionin lang, 'di ba? Nagagalit kay Franz Castro at saka kay Harrison Tiveros sa halip na sagutin ang tanong ay mag-ad hominem. I don't respect them. Parang gano'n. Parang teka muna, hindi naman issue ito ng igalang mo ang kapwa mo politiko. Ang igalang mo ang bayan, igalang mo ang karapatan ko. Ngayon kung yung mga bulag na yung loyalista o diehard ninyo, di ba?
Madam Vice President, katulad ng mga ibang nanonood sa akin ngayon dito, mamaya makikita mo na naman yan, magkokomentaryo na naman yung mga yan. Kung sila walang pakialam sa gagawin mo, ako meron. Dahil ako nagbabayad ng buwis, malamang ang laki-laki ng buwis na binabayad ko. I demand accountability. Pero kung baka mamaya sasabihin, hindi ko naman baka mamaya bigla na lang magsabi, hindi ka naman ginagalang eh, hindi ka naman nire-respect eh. Oh, so what? Ako nga, pag sinabihan ako na I don't respect you, anyone doesn't, a government official doesn't respect me, ang sagot ko, the feeling is mutual. The feeling is mutual. And I will always recall what is in the Constitution. We are the sovereign, not you. Hindi na po tayo hindi tayo manghari at wala tayong mga rehari at reyna, wala tayong royal family. Hindi sila ang sovereign ng tao. Tayo ang amo, di ba? Tayo ang nagpapasweldo sa mga yan. So kung hindi tayo ginagalang, fine. Di ba? Yan ang problema dito. Kinukonsinti natin ang mga government officials. And it's not just Sara Duterte, it's many other officials. You know, we tend to be loyal to them, from the mayor to the barangay captain, you know, to governors. We seem to be so, many of us, may ganong klase ng, yung pagtatangi, na para bang inilalagay mo na sa kanila lahat ng buhay mo. Imagine, ang iba naiiyak pa yan, pag yun, nagagalit, sariling pamilya, hindi babatiin, kaawayan dahil inaway yung politikong gusto niya. Kayo nga'y umayos. Alam ko mamaya sa sa YouTube, makakita naman ng mga comments, di ba? Ang ginagawa ko na lang yan, pinagtatanggal ko na lang eh. Di ba? Although censorship yun. Sabi ko, hindi naman censorship yun. Pwede kayo magkomentaryo sa ibang espasyo ba, huwag sa espasyo ko. Ganun lang yun, minsan. Lalo na yung mga medyo na, okay lang sa akin i-criticize, pero yung mga medyo na may personal na, yung mga tatawagin na ako ad hominem. Ganun eh. Sa halip na sagutin. Ang tanong, sa halip na tingnan kung may punto ba naman ang sinasabi ko, mag-disagree. Ganyan tayo eh, mamimintas na tayo. May mga idolo kasi tayo eh. So ganun. I think you're just the people who are doing ad hominem attacks on people who criticize. May mga example kasi minumodel katulad nito. Si Sara Duterte, sa halip na sagutin ang tanong ni Franz Castro at ni Risa Ontiveros. Ako naman, I have disagreed with Risa many times. I have disagreed with Franz many times. Mapapansin niyo sa mga post ko, yung mga hindi nagbabasa ng post ko sa Facebook, ilang beses ko na-criticize si Risa sa tayo niya sa Maharlika Investment Fund. I have criticized her on that. Si Franz Castro, ilang beses ko na yan binimbang sa social media. Pero sa puntong ito, hindi. Dahil tama ang ginagawa nila. Ginagawa nila trabaho nila para usisain, uriratin, busisihin ang budget dahil pera natin yan. Pero sa halip, anong sabi ni Sara Duterte? Hindi ko sila ginagalang, I don't respect them. Tapos ngayon sa halip na sagutin ang tanong, nagpapatutsada, tinatawag si Franz Castro na kidnapper, may kaso. Anong relevance noon doon sa usapin? Ipaliwanag mo. Parang ganun tayo eh. Ipaliwanag mo ang ginawa mo sa halip na, ay, kalbo ka eh. Di ba? O, pangit ang ugali mo eh. Hindi ba? May kaso ka naman eh. Di ba? Sa halip na sagutin, pipintasan na. Sa bagay, di nga ako magtataka kung yung mga followers nila, ganyan, kasi tingnan mo naman yung sila mismo, yung minomodel nila sa tao na you know, sagutin mo. Hindi yung mamimersonal ka, hindi naman usapin kung may kaso si Franz Castro, hindi tama ba yung sagot niya, mali ba yung sagot niya, mali ba yung tanong niya, tinatanong lang naman niya saan mo gagamitin yan. Ba't kailangang may confidential fund ka? Bakit hindi nilang ibigay yan doon sa NICA, ibigay sa PNP, sa NBI, bakit hindi nilang ibigay doon? O kaya kung hindi naman talaga kailangan, bakit hindi na lang ipatayo ng maraming schools? Yun ang kailangan natin. Bumaba ang enrollment natin sa ngayon. Hindi ba kayo nagtataka kung kailan bumalik ang COVID-19, saka naman bumaba ng halos 2.2 million ng enrollment sa isang mga estudyante? Tapos sasabihin ni Sara Duterte, gawa ng mga rally? Anong koneksyon ng mga rally sa pagbaba ng enrollment? Hindi pa nga nagra-rally. Anong rally pinag-uusapan? Wala pang klase. Bakit magkakaroon ng epekto? Gawa ng mga rally, ganun ba? Yung mga rally, natatakot yung mga estudyante pumasok? May mga rally ba sa mga liblib na lugar sa Pilipinas? Hindi ba, pero yun ang iisipin mo. Parang,
Ngayon kung kokonsentihin niyo 'yan, kasama kayo sa problema. Kasama kayo sa problema 'pag gano'n. I'm sure marami namang mga marami namang mga banat, babanatan na naman ako sa halip na tingnan yung kung ano sinasabi ko, babanatan na naman ako niyan, sasabihin, may nagsasabi ako daw ay bitter lang din ako nalagay sa posisyon, et cetera, et cetera. Mga gano'n kung ano na, pati yung pag-ibuhok ko, yung kawalan nito, et cetera, et cetera. Mapapansin, hindi tinitingnan may punto ba naman ako. Sinasabi ko sa inyo, kapag ang politiko tama ang ginagawa, purihin. At ilang beses ko nang pinuri si Bongbong Marcos, ilang beses ko na pinagtanggol si Sara Duterte kapag tama ang ginagawa, 'di ba? Pero 'pag mali ang ginagawa para sa akin ay magsasalita ako at huwag kayong magagalit sapagkat dapat nga kayong matuwa. Hindi ko naman sila gustong pabagsakin o paalisin sa posisyon. Gusto ko lang maayos ang pagpapatakbo. Parang mga anak niyo rin 'yan. Kayo kung may mga magulang kayo, may anak kayo, 'di ba? O kaya mga kapatid niyo na kapag tama ang ginagawa, puri. Pero 'pag mali, punahin, 'di ba? Bakit ang mga anak niyo ba kapag may ginagawang masama o mali, ano ba, okey lang 'yan, sige, fine. Ipagtatanggol mo pa sa iba kahit mali na yung ginawa, kahit nanghipo na ng babae sa school, ah, gano'n ba 'pag nanghipo na ang anak niyo ng isang kaklase sa school, sasabihin niyo pa, malandi kasi ang anak mo, kaya hindi po ang anak ko, 'di ba? Gano'n ba ang gagawin mo? Ang sisisihin mo pa yung anak ko ipagtatanggol mo, 'di ba? Kung gano'n ay konsentidor ka, kasama ka sa problema. Wala akong pinagkaiba yan sa mga pulitiko na ang ginagawa ay hindi maganda, kinokonsent niyo dahil die-hard kayo, loyalist kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang trabaho ko dito sa usapang politika ay magmulat, hamunin ang ating mga sarili para tayo ay maging instrumento ng pagbabago. Paano tayo maging instrumento ng pagbabago? Kapag sinasara natin ang ating mga mata, tinatakpan natin ang ating mga tenga, at tinitikom natin ang ating mga bibig, dahil lamang sa tayo ay pinupuon natin ang isang politiko. Alam naman natin na ayun ang ano dun, okey sana kung alam mo yung mali, at least alam mo pa na mali, 'di ba? Tumatahimik ka lang. Pero ang mas matindi minsan yung iba hindi na makitang may maling gagawin yung kanilang mga pinupuon. Hindi maganda yan, hindi po yan tama. Ay siya, kung ganun talaga ang gusto natin, maniwala kayo kapag itong mga 'to wala na sa kapangyarihan, yung papalit sa kanila ay hindi natin gusto, ganyan din ang gagawin ng mga supporters nila. Kahit na kini-criticize na natin, hindi pa rin ganyan, aawayin pa tayo. Saka natin mararamdaman na kapag hindi tayo aalis sa ganitong cycle, hindi tayo susulong. Alam mo si Pangulong Marcos, kahit na ang dami sa kanyang criticism, napapansin ko napaka-good natured niya. Hindi siya gumaganti, hindi ko naririnig yung hindi ko siya ginagalang, eh. Sana matuto si Sara si Vice President kay President, kasi si President napakaganda ng attitude sa kritisismo. Yung bang kahit mo siya krini-criticize, okey, makikinig, walang sinasabi. Pero itong si Sara Duterte, pikon, 'di ba? Sana matuto siya sapagkat siya itong front runner sa pagiging presidente. Hindi ho maganda na, ah, ang isang pangulo ay hindi tumatanggap ng kritisismo, sa halip ay ma-imagine niyo, 'di ba? Papaano 'yan kapag sa susunod hindi na sila ang presidente, may iba ng presidente, kini-criticize mo, hindi magagalit at baka kung ano pang ipagawa sa'yo. Sa kanyo lang mararamdaman 'yan, 'di ba? Kapag kayo na yung nabibiktima, saka niyo maaalala. Sabagay marami naman talagang inconsistent, yung mga loyalist at diehard. Galit sila sa ginagawa ni Noynoy noon o kaya ng mga dilawan o ng mga pink. Pero 'pag iyon ang gumagawa ngayon, yung kanilang kinakampihan, hindi na sila galit, galit lang sila dun sa nagki-criticize. Walang consistency. Ay 'pag ganyan, talagang may problema tayo. Well, sige na lang, inaasahan ko na naman na marami namang mga komentaryo mamaya, okey. Sige, keep it coming, okey. Ang tanong dito, at the end of the day, sinong talo, 'di ba?
Tayo lahat namamamatay. Tayo mga nagpapasweldo sa mga politikong iniidolo natin na pinupuon natin kahit mali na ang ginagawa. Okay? Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng pananaw sa buhay kahit konting-kunti. Kasi usapang politika lang. Kahit dito lang, mabago ko lang naman kahit konti lang yung mga pananaw. You know, dahil yun ang aking misyon. Ngayon kung hindi magbago at patuloy kayong maano, huwag na kayo manood sa akin. Gano'n na lang siguro yun kasi kung nandito lang kayo para mang-asar. Abay, wala, hindi ko naman babasahin ko yan, medyo naiinis ako minsan, pero it won't change the way what I do. Okay? Kasi yun po talaga ang mission ko. Okay? Dahil sabi sa akin ng dasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Serving the people by teaching minds, touching hearts, and transforming lives. Dahil yan po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Biyernes po ngayon, wala po tayong usapang politika bukas, sa Lunes na lang ulit tayo magkita-kita. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, ingat po tayo lagi. Magkita-kita po tayo sa Lunes. Bye for now, take care. Ingat po tayo, lahat. See you Monday.